Magandang araw mga kapatid, kamusta po kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Tayo po ay mag-aaral na ulit ng salita ng Diyos at Happy New Year po sa lahat. Topic po natin ngayon ay restart, no? May bagong simula kay Lord. Bagong taon, maganda rin nating maging pag-usapan to, no? Kasi mahalaga to sa ating buhay Kristiyano, lalo sa mga manggagawa na gahayo. Maganda rin to kasi mahalagang topic to para sa atin. Ang key verse natin, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Sa pangalawang Korinto, 5:17 na we are a new creation, no? Nawala na yung luma at may bago ng nilalang. At hindi tayo pinapanganak ulit. Tayo ay nare-restart. Ito ang magandang Bible verse pag na-feel natin na we need to restart. Buhay natin, buhay Kristiyano natin, may napapagdaanan tayo na pakiramdam na yung mga pagkakamali natin, parang ang dami ko ng pagkakamali, ang dami ko ng pagkatalo sa buhay, at mga pagsubok, no? Yan ang nararamdaman natin, natural nating nararamdaman. Pero, ang tanong natin sa sarili, Lord, pwede ba mag-restart? Huh? Kaya, minsan ganun, no? Parang, ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko, Lord, pwede bang mag-restart? Opo, pwede po. Ang Diyos ay Diyos ng bagong simula. Tandaan po natin lagi yan na ang ating Panginoon Diyos ay Diyos ng bagong simula. Ang restart ay, number 1, ay regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos ang restart. Kasi hindi natin kailangan maging perpekto bago tayo bigyan ng panibagong pagkakataon. No? Tayo mga normal na tao na nagsiserve kay Lord ay nabibigyan ng pagkakataon na mag-restart kasi ito ay biyaya ng ating Panginoon. Babasa natin sa Lamentations 3:22 hanggang 23, His mercies are new every morning. Ang mercy at awa ng Diyos ay laging bago sa ating buhay. Kahit kahapon ka bumagsak, may bagong awa si Lord ngayon. Kaya lagi natin tandaan yan, no? Minsan kasi pinanghinaan tayo ng loob. Pero ito yung panahon na nakikita dapat natin na ang ating Panginoon Diyos ay bibigyan tayo ng bagong panimula. Kasing bagay sa buhay natin na bakit natin nasasabi na kailangan natin ng restart. Nag-failed na negosyo, nasirang relasyon, pagod na pagod ka na minsan sa buhay. Hindi madali ang buhay ngayon, kapatid. Mataas ang bilihin, maraming mga nangyayaring mga bagay-bagay, pero hindi dapat tayo panghinaan. Ang hingin lang natin sa Panginoon Diyos ay yung pagre-restart natin, no? Kapag refresh ulit yung mind natin. Nararamdaman mo yung panghina ngayon, hindi ka patapos, kapatid, nagre-restart ka lang. Number 2, ang restart ay nangangailangan ng pagbitaw. Hindi kasi tayo magkakaroon ng bagong simula kung nakakapit pa rin tayo sa lumang gawain. Makikita natin sa aklat ng Isaías 43:18-19, forget the former things. See, I am doing a new thing. Tayo daw ang hinihiling sa atin ng Diyos, kalimutan mo na yung nakaraan. Ang Diyos na ang gumagawa ng bagong panimula para sa iyo, kapatid. Kaya magtiwala ka. Yun lang, no? At nagtitiwala ka at iniiwan mo na yung mga nakaraan. Paano ka makakaroon ng restart kung dala-dala mo pa rin yung nakaraan? Dapat natin mga bitawan, no? Unang-una, ang galit. Galit sa ating puso. Naku, mahirap yung galit, no, sa puso natin. Yan ang isang source ng mga sakit. Yung lagi kang magagalitin, no? Maraming nagkaka-hyperacidity, maraming inaatake sa puso. Uy, ngayon, no, kapatid, marami nung end of 2025, as per record ng DOH, Department of Health, maraming inatake sa puso. Siguro ang isa dyan, yung mga galit sa puso. Dalawa, yung takot. Alisin natin yung takot sa ating sarili. Nangangamba tayo pero magtiwala tayo sa ating Panginoon. Pag nag-restart tayo, bitawan na natin yung takot natin.
Ang pangatlo, mga bisyo natin, no? Kung may bisyo ka pa ba? Nako, ang mahal po magpagamot ngayon. Kung nagbibisyo ka pa ng sigarilyo o vape, tigilan mo na kapatid. Kasi hindi po biro magkasakit ngayon. Mahal ang magkasakit. At mahirap din, no? Ang hirap ng dadanasin mo. Oh, may share ko lang, no? Kasi yung biyanan ko, dun ko nakita talaga ang hirap. Kasi matagal na siyang naninigarilyo at tumanda na siya. Ayun, no? Tinamaan siya ng COPD, nahirapan siya huminga. Sira na yung baga niya, na nag-oxygen na siya 24 hours a day. Kaya ang hirap, no, hindi ka na makahinga. Kaya wag na nating danasin yung ganun. Iwan na natin 'yan for 2026. Ang isa pa natin dapat iiwan yung pagkakasala. Kung may pagkakasala tayo noong 2025, iwan na natin. Kumpisal natin kay Father o kaya sa sarili natin, pilitin natin mabago at maalis 'yan. Para kasing cellphone yan o computer, pag tambak na ng virus, ay kailangan nang i-reformat o reset, no? Kaya kayo, kung may cellphone kayo, pag bumabagal, kailangan i-reset na para magsisimula ulit ng magaan ang ating cellphone o computer. Ganon din ang buhay Kristiyano natin. Hihingi natin ang restart na yan kay Lord, no? Bitawan natin ang mga old things natin ginagawa at magsimula ng panibago. Number 3, ang restart ay isang proseso. Hindi instant ang pagbabago, kapatid. Ayon sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry it on to completion. No? Pag nagsimula ka na magandang gawain para sa Diyos, ay kukompletohin mo to. Proseso siya, hindi siya overnight. Parating yung time, may mga araw tayo na parang mabagal, may araw na parang mahirap, may araw na may luha. Natural yan, kaya humingi tayo ng restart kasi parang feeling mo, ba't ang bagal ng progress ng buhay ko? Siguro may plan ang Lord, no? Kaya niya ginagawa yan. And humingi ka na restart kasi gusto mo maintindihan. Mag-alala, kapatid. Lahat ng yan ay tuloy-tuloy na inaayos ni Lord, no? Kukompletohin ni Lord yan in His time. Minsan kasi, nakatingin tayo sa ibang tao. Ba't siya? Ang laki na ng progress niya. Tapos ako, ang liit pa, no? Tingnan mo yung mga small achievements mo na nagagawa, wag mo tingnan yung iba, no? Hindi naman natin alam kung anong pinagdaanan nila bago nila na-reach yun. Alam mo, kaya maraming na-stress sa panahon ngayon. Gusto kasi ng mga tao ngayon instant. Sa kung paano bumilis ang internet, ganun din gusto natin kabilis ang gusto nating mangyari sa buhay natin. Pero ang progress natin, maliit man o malaki, progress pa rin yan. At dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Kaya tayo nangingi ng restart para mabago yung mindset natin. Hindi dapat ang mindset natin instant lagi. Ayan, kaka-instant natin. Ang dami na may sakit. Instant noodles. Instant lahat. Pag instant, yung proseso ng paggawa ay medyo toxic, no? Oo, kaya marami nagkakasakit. Kaya dati, alam nyo po, share ko lang, no? May panahon ng siniguelas, may panahon ng lansones. Ngayon, minsan, whole year na. Bakit? Kasi may ginagamit ng mga chemicals para bumilis ang hindi na mag-aantay ng season. Ang kaso, ang problema, nagkakasakit naman dahilan dito sa mga chemicals na to. Kaya ganun din sa ating buhay Kristiyano, hindi instant ang pag-restart natin sa ating Christian life. Number 4, ang tunay na restart ay kay Kristo. Hindi self-help, hindi lang motivation, kundi si Jesus ang tunay na restart. Sa Mateo 11:78, Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Nakikita natin na kung saan-saan pa kasi tayo minsan kumakapit. Pag tayo nahihirapan, kumakapit tayo. Hingi tayo ng advice sa kaibigan natin, hindi naman mananampalataya. Makamundo naman. Anong a-advise? Advice na makamundo na imbis na masolusyonan yung nararamdaman mo, lalo lang bumibigat. Ang gagawin natin ay lumapit tayo kay Kristo. Kung gusto natin ng panibagong restart, no? Na kay Kristo lang ang kasagutan na yan, no?
Kaya mahalaga talaga ang community kasi isa lang yung direksyon na pupunta natin, isa yung iniisip natin. Hindi ka ipapahamak ng kapatid mo sa pananampalataya dito sa Children of Light. Kay Jesus, may kapatawaran, may lakas, may direksyon, at may pag-asa. Kapatid, si Kristo ang lapitan mo. Hindi ko sino-sinong marites, no? Kaya, balik tayo sa ating tunay na dapat lapitan, kung hindi si Kristo. Bilang conclusion sa ating topic, kapatid, hindi pa huli. Hindi ka talunan, no? Winner ka. At hindi pa tapos. Kasi, pinahintulutan ng Lord lang ang restart sa buhay natin. Kasi, ang ngayong araw na to, habang nakikinig ka at narinig mo tong salita ng Diyos na to, ang kailangan natin gawin ay i-restart ang faith, i-restart natin yung family natin kung may mga problema tayo, at restart your purpose. Ano ulit yung purpose ko, Lord? I-restart natin yon, and restart your walk with God. Yung paglalakbay natin sa Panginoon Diyos ay restart natin. Na, saan ba ako nagkamali last year? Kailangan ko na restart at may aayos ko ngayon 2026. Ayun, natapos na naman tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago tayo tuluyan na magwakas sa ating pag-aaral, tayo po ay mananalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Panginoon, salamat sa bagong simula. Salamat dahil kahit kami ay bumagsak, ikaw ay nanatiling tapat. Tinatalikuran namin ang luma at tinatanggap ang bagong buhay kay Kristo. Bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya maraming salamat po. Naway marami kayong natutunan ngayon at tayo po ay makapagbagong simula sa year 2026. Muli po, Happy New Year and God bless!